Okay, good morning po ulit. Good morning po. Morning. At puri ng Diyos dahil nasa ikatlong linggo na ba tayo ng January? At tayo po ay excited din sa pagbabalik ng ating pong senior pastor. At nawa ay sabi ng Diyos sa plano pabalik ng Manualhadi. So ngayon po ay tutuloy natin yung ating pong series. Ang ating pong kasing pag-aaral ay siniseries ko po itong Isaiah chapter 1. Okay? Simula tayo ng verse 1. So kung maalala po ninyo, noong first lesson po natin dito sa Isaiah ay pinamagatan natin na God has spoken. Dahil ito po ay ang Isaiah, ang book of Isaiah, or particular na po, the whole book of the Biblia, ito ay salita ng Diyos. Okay? So sabi natin nung naraan, bagamat ang Isaiah ay salita ng Diyos sa bansang Israel, balit ang bansang Israel ay nagsisilbing representative specimen, okay, ng sangkatauhan. Kaya kung ano ang nais ng Diyos na sabihin sa bansang Israel, ito yun din po yung nais niyang sabihin into the whole human race. Kaya at sunod ng ating pong lesson, ang ating pong pamagat noon ay going backwards. So nakita po ni Isaiah na ang bansang Israel ay hindi naging matapat doon sa pagkalikha ng Diyos sa kanila, sa design ng Diyos sa kanila. Alam natin na ang bawat individual ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. So kaakibat ng taglay ng tao na wangis ng Panginoon ay naroon po yung ating pong obligasyon, yung ating pong tungkulin bilang nilikha ng Diyos. Okay? At yung design ng Diyos sa tao na taglay ang kanyang wangis ay para magbigay, maghatid ng kaluwalhatian sa Panginoon. Particular sa Romans 11 verse 26, I think, sabi doon ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, lahat ng tao para sa Kanya. Meaning, para magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. The problem is, ang tao ay hindi po ito na-fulfill. Hindi ito nagampanan ng tao. Kung ano yung design ng Diyos para sa Kanya, hindi ito nagawa ng tao. Bagkus, ang tao ay tawag dito, naging rebelde sa mata ng Diyos. Okay? Kaya ang ating pong pamagat nung second lesson po natin ay going backwards, yung pagtalikod ng tao sa kanya pong manlilika. Kung maalala po ninyo yung ating pong theme, yung verse natin sa Isaiah chapter 1, at sa verse 2 ay nagkaanak ako, inalagaan ko, pinalaki ko sila, subalit nagtaksil sila sa akin. Okay? Tinalikuran nila ang Panginoon. So now, ngayon po ay ang ating pong pag-aaral ay ito yung sa verse 7 up to 8 at ang ating pong pamagat dito ay the desolation of sin. Okay? Ito na yung epekto ng kasalanan, pagtalikod ng tao sa Diyos at ito yung nagiging resulta ng pagtalikod ng tao sa Panginoon. So tingnan po natin Isaiah chapter 1 verse 7 up to 8, sabi niya, hindi na mapakinabangan ang inyong bansa. Okay? Sinunog ng mga dayuhan ang mga lungsod ninyo, kitang-kita ninyong sinasamsam nila ang mga bunga ng inyong pananim at sinisira nila ang inyong lupain hanggang sa hindi na mapakinabangan. Verse 8, walang natira kundi ang Jerusalem para itong silungan sa isang ubasan, parang kubo, o isang kubol sa taniman ng mga pipino na nag-iisang nakatayo at para ring lungsod na pinalibutan ng kaaway. Uri ng Diyos sa pagkabasa po ng kanyang salita. So, dito po, previously, nakita na po natin yung resulta ng examination or diagnosis ni Isaiah patungkol sa kasalanan. At nakita po natin na hindi ito masarap pakinggan. Okay? Kung paano ipinakita sa atin ni Isaiah na yung design ng tao na hindi na-fulfill ng tao at ang bunga noon ay nagkaroon ng miserableng buhay ang tao. At ngayon, noong binalagkas ni Isaiah yung diagnosis niya,
hindi ito masarap pakinggan. Uncomfortable sa pandinig ng sino pa man. Kaya ito po ipaalala din sa ating pong lahat na kung ang mensahe ng Diyos o ng Ebanghelyo na atin pong napakinggan ay hindi ito nakakapagdulot sa atin ng uncomfortable. Ibig sabihin, kumbaga, parang wala lang. Parang hindi tayo apektado. Okay? Doon sa mensahe na atin pong napakinggan, so, isa lang ibig sabihin niya, hindi mo pa talaga napakinggan ang tunay na mensahe ng Biblia. Kasi ang mensahe po ng Biblia, doon sa mga beginners o yung mga taong wala pang personal na relasyon sa Diyos, once na napakinggan nila ang mensahe ng Ebanghelyo, ay, sabi nga sa Tagalog, ay para magsinisilaban ang kwit mo. Okay? Kaya nga sabi ng iba, sisimba ka? Di kaya masunog, di kaya mag-apoy ka doon sa loob ng simbahan? Okay? Kasi nga, ang isang makasalanan na nakapakinig ng Ebanghelyo, ng salita ng Diyos, makakaramdam po siya ng uncomfortable. Hindi siya magiging komportable. Kasi bakit? Habang pinapakinggan mo ang Ebanghelyo, ipinapahayag naman sila, ipinamumukha naman niya sa iyo kung ano ka sa mata ng Diyos. Kung ano ang pagkatao mo sa kasalukuyan. Kaya, meron pong salita dyan sa John 1 chapter 3 verse 20. Sabi niya, ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga gawa. Kaya ang isang makasalanan, once na nakapakinig siya ng Ebanghelyo, ng salita ng Diyos, uncomfortable po, hindi siya magiging komportable. Kasi para sa kanya, para magbinubuking siya. Para siya napapahiya sa kanyang sarili. Kung kaya umiiwas siya sa doon, ang taong makasalanan, ayaw niya sa liwanag. Kasi yung liwanag ang siyang mag-i-expose sa kanya pong tunay na kalagayan sa harapan po ng Diyos. Kaya marami po ang mga nagsasabi o nag-iisip na ang Kristyanismo daw po ay para yung tapik sa balikat na nagsasabing ka mag-alala, magiging maayos din ang lahat. So kapag ganoon po ang ating pong prinsipyo, yung ating pong pananaw pagdating doon sa spiritual na bagay na walang gagawin ng Diyos sa iyo kahit na ano ang mga ginagawa mo sa kasalukuyan, ang mensahe na napakinggan mo ay hindi po talaga mensahe ng Biblia. Okay? Yan ay mensahe ng kulto. That is a cult. Hindi po yan totoong mensahe ng Biblia. Okay? Bago po makapasok ang isang tao sa Kristyanismo, ay meron pong book or Bible na magpapatunay at i-examine sa iyo pong sarili o sa atin at magsisilbing spotlight ng Panginoon na maghahayag sa ating pong sarili kung sino talaga tayo. Okay? Kaya, ang Biblia, ang Ebanghelyo, once na napakinggan mo ito, para bang natutukan ka ng isang spotlight. At habang nakikinig ka, parang nandoon yung iyong pagiging uncomfortable dahil mahahayag yung ating pagkatao. At dahil po dyan, naiirita ang sinuman at hihilingin ng ilan, tama na, ayoko na. Kaya mayroon pong iba na mayroong taglay na kasalukuyang ginagawang kasalanan at pumupunta sa church, at napakinggan niya ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo, mapapansin po ninyo, unti-unti siyang lumalabas. Meron siyang kung ano-ano pinagkakabalahan doon sa labas ng church. Kunwari ay yung anak, naiintindi yun. Pero deep inside, alam niya sa kanyang sarili, hindi niya makontain yung mensahe ng Ebanghelyo. Kasi nga, sinusundan siya ng spotlight ng Panginoon. Kaya sabi niya, ayoko na. Tantanan na ninyo ako. Subalit, lalo ka pa nitong tuntukan hanggang sa mahayag ang iyong pong kalagayan at ma-expose ang iyong pong sakit. At dahil doon pa lamang po natin, kapag nakaramdam tayo na exposure sa ating pong kasalanan, doon pa lamang tayo magkakaroon ng idea kung ano magiging solusyon o magiging remedyo sa ating pong kalagayan sa harapan ng Panginoon.
At syempre, ito'y ginagawa ng Diyos sa lahat ng tao, lalo higit sa kanya pong mga hinirang na wala pa sa kanyang kawan. Meron pong purpose ang lahat ng ito kung bakit tinututukan tayo ng spotlight ng Panginoon para mahayag ang ating pong kalagayan sa kanyang pong harapan. Ano po ang purpose? Alam natin na wala akong tao seryosong makakalapit sa ating pong Panginoong Hesus, makakarating sa harapan ng Panginoong Hesus hanggat hindi niya nararating yung point of desperation. Di ba? Kaya nga sabi ko, kapag ka meron pong mga individual na meron pong may sakit, may mga karamdaman, ito yung panahon na mas madali po silang ma-weak. Kasi ito yung point of desperation. Kita nyo, ang nangyari po sa LA, di ba? Diba? Napakaraming taong kahit ng mga Muslims ay ngayon ay naglulumuhod sa harapan ng Panginoong Hesus dahil umabot sila doon sa point of desperation. Okay? Kaya isa sa purpose kung bakit tinututukan tayo ng spotlight ng ating pong Amang nasa langit para ma-expose yung ating pong kalagayan. Okay? Kung kaya ang tanging paraan sa pag-akay ng tao ay ipakita mo sa kanila kung ano sila without Christ. Diba? Kasi ang pagliligtas ng Diyos, hindi po, ang means ng Diyos sa pagliligtas, hindi sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya. Ito yung maling katuruan at maling pagkakaintindi ng marami na kung gusto mong maligtas ay tanggapin mo si Kristo. Hindi po totoo yun. Kasi nga, ang salvation natin ay by grace, hindi sa gawa. Ang tanging means ng Diyos sa pagliligtas sa tao ay kapag ang tao naiintindihan niya yung kanyang sarili, na ito pala ang likas ko. Ako pala ay isang makasalanan. Ang utak pala ay pupuntang impyerno. So, ngayon, hayak na sa akin, maliwanag na sa akin kung ano talaga ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay salvation. Ang kailangan ko ay si Jesus Christ. Okay? At ang tanging magliligtas sa akin ay ang ginawa ni Kristo sa cross. Okay. Then, doon pa lamang po natin matatanggap kung nakita ng Diyos yung ating pong point of desperation, naghahangad tayo na magkaroon ng relasyon sa Panginoon, naghahangad tayo ng maayos sa pamumuhay, ng malinis sa pamumuhay, at doon po igagawad ng Diyos yung kanya pong habag sa atin. So, hindi ito sa pagtanggap. Kaya nga, ito yung nais ng Diyos na ipahayag sa atin ngayon, na dahil sa ginagawang kasalanan ng mga Israelita, ng panahon ni Isaias, ipinakita ni Isaias sa kanila kung ano ang kalagayan nila sa panahon nito. Kaya sabi doon sa verse 5, hindi ba nyo nakikita, kayo ay puno ng sugat. Ang buo ninyong katawan ay puno ng sugat, nak na. Okay. So, nice ni Isaias na ipakita sa kanila, ito yung kalagayan ninyo sa harapan ng Diyos. Bagamat hindi literally na kayo ay nagdadakdak ang inyong katawan, pero sa mata ng Diyos, dahil sa ginagawa ninyong pagsuway, pagre-rebelde sa Panginoon, sa mata ng Diyos, ganun kayo karumi. Now, ngayon, alam na ninyo kung ano ang kalagayan niyo sa harapan ng Diyos. Ano ngayon ang gagawin ninyo? Okay? So, kapag ka naabot ng isang tao ang dito mong point of desperation, saka ang tao ay nagkakaroon ng paghahangad na tulad ng as the deer panted for water. Paghahangad ng tubig. Bakit nauuhaw ka, nagugutom ka sa salita ng Diyos? Kasi alam mo na kung ano yung iyong kailangan. Okay? So hanggat ang tao hindi niya alam ang kanyang kailangan, wala pong maigagawad sa kanya na kanyang bagay. Kasi hindi mo naman alam ang kailangan mo. So ibibigay ng Diyos kung ano yung iyong kailangan. Kaya nga sabi doon sa John chapter 15, wala kayong tinatanggap. Okay? Mula sa Diyos, sapagkat hindi kayo humihingi ng anumang bagay sa Diyos sa aking pangalan, sabi ni Jesus Christ. So, sa lahat ng ating panalangin ay pinagkakaloob ng Diyos, so ito ay ayon sa Kanya kalooban. So, kung ang hangad natin ay salvation, walang dahilan para hindi ibibigay ng Diyos. Okay. Pero, kinakailangan, bago natin tanggapin yung salvation, dapat alam mo kung saan ka naliligtas. Okay? Kasi marami sa akin nag-aalok, Brad, gusto mo bang maligtas?
Oo po naman. Sino ba tao ayaw ng maligtas? Pero maligtas saan? Ako ba'y nanganganib? Ako ba'y nasa tabi ng bangin? So dapat maintindihan ng tao kung saan sila dapat maliligtas. Hindi yung basta mo na lamang patatanggapin na hindi naman nila alam kung ano ang kanilang tinatanggap. Okay? So, ito po yung daan. Ito yung tanging paraan sa pag-akay ng isang tao, ng isang makasalanan. Yung ma-expose mo sa kanila yung kanila pong kalagayan. Kung ano ang kanilang pangangailangan. So, ito mismo yung ginagawa ni Isaiah sa mga taga-Israelita, yung mga Israelites ng panahon pong ito. From verse 2, ipinahayag ni Isaiah kung ano ang likas at karakter ng kasalanan. Diba? Maliwanag na sa ating pag-aaral po ito noon. Sa verse 5, onwards, ay tungkol naman ito doon sa consequence ng kanilang pong kasalanan. Okay? Ngayon, dito po tayo sa verse 7 to 8, at kanina ang ating pong binasa, at pinakita naman ni Isaiah dito kung ano ang epekto ng kasalanan sa larangan ng political and social matters. Okay? Balikan po natin yung Isaiah chapter 7, verse up to 8. So, hindi na mapakinabangan, sabi niya, ang inyong bansa. Okay? Ito ay social matters. Sinunog ng mga dayuhan ang lungsod ninyo. Kitang-kita ninyong sinasamsam nila ang mga bunga ng inyong pananim, sinisira nila ang inyong lupain, hanggang sa hindi na mapakinabangan. Walang natira kundi ang Jerusalem para itong silungan sa isang kubasan o isang kubol na sa taniman ng mga pipino na nag-isang nakatayo at parang lungsod na pinalibutan ng kaaway. So, meaning, yung kubol na sinasabi po dito ay ito'y ginamit ni Isaiah bilang reference doon sa para isalarawan ang bansa pong Israel. Doon sa kasalukuyang panahon na yon. At kaya nga ito ginamit dahil familiar dito ang mga Israelita. Dahil sa kanila pong pagsasaka, pagtatanim, okay? Pipino man yan, o ubas man yan, ay sa kanila pong taniman, kahit nga po sa mga probinsya, ganito rin ang ginagawa. Okay? Kami noon, meron kaming kaunting palayan, nasa gitna ng palayan, ay nagtayo ang tatay ko ng maliit na tawag ko na kamalig. Okay? Yung maliit na kubo na ibang pagka napagod ka sa paggagamas ng damo, pagtatanim, pagsabi ng abono, ay meron kang mapagpapahingahan. Okay? So ito ay tanging nag-iisa na makikita mo sa gitna ng iyong taniman. Okay? So ito ang ginamit ni Isaiah para isalarawan ang kalagayan ng bansang Israel sa panahon ko ngayon. Okay? Subalit, meron itong kakaibang kaganapan. Hindi usual. Ang gustong ipakita ni Isaiah dito, unusual yung nangyayari, pero kakaibang kaganapan. Okay? Ang ubasan ay dito, sabi ni Isaiah, yung inyong ubasan, devastated, o salanta. Salanta na, wasak, tanging kubo na lamang ang naiwang nakatayo. So, ibig sabihin, walang tanim. Kung may taniman, ay lahat ng yan ay devastated na. Hindi na mapakinabangan. Walang maaani kahit na ano. Ang tanging natira lamang ay kubo. So, ang ganitong kalagayan po ay naglarawan sa isang lugar o bagay na pinabayaan or na-isolate. Okay? Nag-iisa. At sinabi ni Isaiah, sabi niya, ganito yung kalagayan ninyo ngayon. Okay? Kung hindi ninyo napapansin, ito yung kalagayan ninyo ngayon. Okay? Dito po nakakalungkot dahil di ba, nung nakaraang pag-aaral po natin, yung taong makasalanan ay wala silang kakayanan na ma-realize yung kanilang kalagayan. Kahit na meron silang pinagdadaanan, meron silang problema na pinagdadaanan sa kasalukuyan, wala silang kakayanan na maisip, ay, kaya ganito ang buhay ko dahil consequence ito ng mga mali kong pakikitungo sa Diyos. So, ang makasalanan po ay walang ganoong kaisipan. Ang makasalanan ay laging naghahanap ng masisisi. Hindi nila ibinabato ang kasalanan sa kanilang sarili, kundi naghahanap lagi sila ng masisisi. Ito yung kalagayan po ng mundo, maging sa panahon po natin ngayon.
tayo ngayon ay nasa gitna ng dalawang, kung sabi nga, nag-uumpugang bato na kinakailangan nating mamili kung alin ang ating pipiliin. Okay? Nariyan yung alok ng mundo at nariyan po yung panawagan ng Diyos. Ngayon, nasa sa atin ang pipiliin natin. Pag pinili mo ang mundo, mapipilitan kang, that means, na pagtanggap mo ng hamon ng kompetisyon. Diba? Pag pinili mo ang mundo, ibig sabihin, pag tinanggap mo ang hamon ng competition, alam naman natin na ang kompetisyon ay mangangailangan yan, kakain yan ng malaking oras. So, ibig sabihin, pag tinanggap mo ang mundo, tinanggap mo ang hamon ng competition, mawawalan ka ng oras sa katotohanan patungkol sa Diyos. So, kung mawalan ka ng oras ng katotohanan patungkol sa Diyos, alam naman natin na ang kawalan ng pagkakaalam ng katotohanan, kaakibat niyan ay kalungkutan. Diba? Pag hindi kilala ang Diyos, magkakaroon niya kalungkutan. At ang kalungkutan, kaakibat ng kalungkutan ay kabiguan. Kaya, isang hamon para sa atin, na kung ano bang pipiliin natin, ang hamon ng mundo o ang hamon ng Panginoon sa ating buhay. Okay, so, ito yung larawan. But of course, siyempre, larawan lamang po ito at ng kalagayan ng Jerusalem. But actually, eventually, ito po ay nangyari. Okay, doon sa mismong sa Jerusalem. Dahil eventually, kinubkob ng Babylonian ang Jerusalem. Sinilaban ito, winasak ang mga pader at biniihap ang kanya pong mga mamamayan. Pero ang mahalaga po dito ay ang prinsipyo na kung ano po ang nangyayari sa physical world is a representation of what happens in the spiritual realm. Kung pinahintulot ito ng Diyos doon sa mga taga-Jerusalem, sa panahon po nila, ito ay nagre-represent din sa kanilang kalagayan spiritually. Wasak ang kanilang social matters. Ibig sabihin, wasak din po ang kanilang po spiritual life. Ngayon, alam natin na ang epekto po ng kasalanan ay nagdudulot ng pagkawasak ng buong pagkatao. Ito po yung pag-aaral natin before. Di ba? Ngayon, i-classify po natin yung katuruan dito po sa dalawang verse na ito, verse 7 at verse 8, na ating pong pag-aaral. Okay? Una, ano ba yung doktrina na nakikita po natin dito? Yung katuruan na nakikita po natin. Una, sin always leads to misery. Ang kasalanan, laging ang ibinubungan niyan ay pagiging miserableng buhay. Kaya kapag pinili natin ang mundo, expect na natin na magkakaroon tayo ng miserableng buhay. Ano sabi doon? Tiwangwang ang iyong mga lupain. Tiwangwang ang lupain, walang katanim-tanim po yan. Wala kang mapapakinabangan yan. Okay. Nandiyan lang, pero walang pakinabang. So nakita na po natin ito nung una po natin pag-aaral na ang kasalanan ay laging nagdudulot ng miserableng buhay. Kaya kung alam lamang sana ng tao kung ano yung katotohanan patungkol sa kasalanan, hindi na sana natin ginagawa o hindi na sana natin ginawa yung mga bagay na hindi dapat gawin. Na siyang nagdala sa atin sa kalagayan natin ngayon. Diba? Ano mo ibig sabihin sa kalagayan natin ngayon? Alam natin, diba, na ang mundo ay hindi nakaaya-aya. Okay. Then, kung naiwasan natin gumawa ng mga bagay na hindi natin dapat gawin noon, na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, wala sana tayo nagiging problema. At gusto lang bumalik tayo doon sa hardin ng Eden. Subalit, ang kasalanan ay mapang-akit. Diba? At kung nga, kahit na tayo mga Kristiyano na hindi tayo exempted sa kasalanan, minsan nahuhulog pa rin tayo. It always offers life. Ang kasalanan laging nag-aalok ng buhay, nag-aalok ng good times, nag-aalok ng success, happiness. Dahil kung hindi ganon,
Wala akong lalapit sa kasalanan. Walang taong papatol sa kasalanan. Alam naman natin kung paano nagkasala si Eva at si Adan, di ba? Inalok sila ng napakagandang alok. Kaya nahulog ang tao. Okay? So, nung tinukso si Eva at si Adan, sinabi ba ng manunukso sa kanila na, "Oy, pag sinunod ninyo ako, magiging miserable ang buhay ninyo." Okay? Diba? Ano sabi ni Pagkos, ang sabi po, in effect, ang sabi po ni Satanas kung magitan ng ahas ay, mga ate, kuya, maikli lang ang buhay. Diba? LOL. We only live once. Minsan lamang tayo nabubuhay. Kaya gawin ninyo kung ano nakapagpapasaya sa inyo. Gawin ninyo kung anong gusto ninyo. At walang gagawing masama ang sa inyo. Ito yung madalas. Di ba? Pag nanonood tayo ng TV, si Vice Ganda, laging ganyan yung kanyang question. Kuya, gawin mo kung anong gusto mo. Kung ano nakapapasaya sa iyo, yung gawin mo. Which is wrong. Kasi ang madalas na nag-uudyok sa atin kung ano nagpapasaya sa atin ay yung nakakalungkot sa Diyos. Okay. Laging salungat tayo. Kung ano ang gusto natin, yun yung ayaw na Diyos. Yun yung likas natin. Unless, kung ikaw po ay nagkaroon na ng buhay spiritual. Dahil sinasabi po natin na ang isang tao na nagkaroon na ng buhay spiritual, tumanggap ng buhay spiritual, ito yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:17. Say, bago na. Wala nang dating pagkatao. Kung ano ang gusto ng Diyos, yun ang kanyang ginugusto. Kaya nga malakas ang loob ni Jesus nung sabihin niya yung John 15:16 eh. Diba? Hindi kayo pumili sa akin, ako pumilang sa inyo upang kayo bumayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Susunod ay pangako. Ano man ang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Aba, bakit ganun kalakas ang loob ni Jesus para sabihin ano man? Talaga? Eh kung ako ay humingi sa inyo ng blank check, kasi sabi mo ano man eh. So, sa itang anuman, para ba nag-issue ka ng isang blank check sa isang tao, o sige, bahala ka na magkano ang maglagay mo, mag-withdraw ka. Anuman eh. Anuman ang gusto, anuman ang hingin mo sa Ama, sa aking pangalan, ibibigay sa'yo. Pero bakit sinabi ni Jesus yun? Sinabi niya yun sa kanya pong mga followers, sa kanya pong mga tagasunod. Hindi niya ito sinabi sa lahat ng tao. Kasi, alam niya na ang tao, ang likas ng tao, makasalanan. So, kapag binigyan mo ng oportunidad ng isang tao makasalanan, ang gagawin niyan ay magkaroon ng katuparan ang hangarin niyang makasalanan. Pero ang isang taong taglay ang buhay espiritual, na sa kanya ang Espiritu ni Jesus Christ, ang kanyang tanging hangad ay kung ano ang gusto ni Jesus. Kung kaya malakas ang loob ni Jesus, sabi niya, ano man ang hingin mo, bibigay sa iyo. Kasi ang isang taong taglay niya ang Holy Spirit, hindi yan hihingi ng kamatayan ng kaaway. Hindi yan hihingi ng milyones para lang magbigyan ng satisfaction yung kanya pong desire. Kundi hihingi yan sa purpose para sa ikaluluwalhati ng kanyang amang nasa langit. Wala siyang hihingiin na labag sa kalooban ng Diyos. Ang hihingiin ng isang taong taglay ang buhay spiritual ay kung ano ang nakakapagpapasaya sa Panginoon. Kaya, malakas ang loob ni Jesus na sabihin ito, ano man ang hingin mo sa Ama, ay ibibigay sa iyo. Kasi, alam niyo, hindi ka naman hihingi ng kamatayan ng kaaway mo. Hindi ka naman hihingi ng milyones para lamang makabili ng iPhone 21 eh. Pwede ba 21 yan? Diba? Lahat ng hihingiin mo, para yung sa luluwalhati ng Panginoon. Ang inyong amang kasalanan. Ano? Kaya, ito yung dahilan kung bakit ang tao ay patuloy na masama sa mata ng Diyos dahil sa maling pagkanasa. Okay? Ito yung nakita po natin. Bakit ganito ang mundo natin ngayon? Dapat ang nakikita sa atin ay kung paano nilikha ng Diyos ang tao. So, iba siya dahil kung paano nilagay sa kita ng hati ng Diyos. Sabi natin kanina, kung alam lamang ng tao kung ano ang epekto ng kasalanan, hindi na sana nila ginawa kung anong mga ginawa nila na hindi dapat gawin. So, gusto lang bumabalik tayo doon sa hati ng Diyos. Pero bakit hindi ganoon? Salang sagot.
nadaya ka. At ito yung trabaho ni Satanas. Yung madeceive, yung dayain ang tao para makasama niya sa impyerno. Alam po ninyo, mga kapatid, kung hindi pa nagkasala si Eva at si Adan, ay laging bumababa ang Diyos sa Hardin ng Eden, sa piling nila, upang makafellowship sila. Okay? Makafellowship ng Panginoon, ng ating amang nasa langit, si Eva at si Adan. Ngunit, at sila ay excited doon, masaya sila. Okay? Masaya si Eva at si Adan na makafellowship lagi ang Panginoon. Pero nung nagkasala sila, nung marinig nila, napapalapit ang Panginoon, yung amang nasa langit, nung marinig nila yung buses, ay ginawa nila. Nagtago sila. Okay? Napuno sila ng takot at pangamba. At, siyempre, dahil meron silang takot at pangamba, nawala na sa kanila yung kagalakan na makasama ang Diyos. At, hindi na nila alam ang gagawin nila. Sabi nila, ako, ayun, diyan ang Panginoon, anong gagawin natin? At doon, natuklasan nila na mayroon pala silang problema. Ang problema nila, hubad pala tayo. Anong gagawin natin? Hubad tayo. Ika nyo, nagkaroon sila bigla ng problema. Nung nahulog sila sa kasalanan, biglang nawala ang kanilang pong kagalakan na makasama ang Diyos, makafellowship ang Diyos. Biglang pumasok ang problema sa kanila na dati hindi naman nila pinoproblema. Hindi naman nila problema na rin kahubaran nila. Pero nagkasala sila, biglang nagkaroon sila ng problema na dati hindi naman nila pinoproblema. At ito yung marami sa atin. Marami tayong mga pinoproblema na hindi naman dapat problema. Nakita mo lang nagpa-deliver ng bagong rep, kapitbahay, ang problema mo na, paano din kaya ako makapagpapadeliver? Kasi pumasok ka sa hamon ng kompetisyon. Ito yung sinasabi natin, na kapag tinanggap mo ang alok ng mundo, gusto lang tinatanggap mo ang hamon ng kompetisyon. At pag tinanggap mo ang hamon ng kompetisyon, doon na papasok po ang malaking problema. Okay? So, ito ang resulta po ng mapang-akit na suwisyon ng Diablo. At dahil po diyan, sa pagtalikod ng tao sa kalooban ng Diyos, sa pagtanggap ng hamon ng mundo, tinatanggap ng tao yung consequence ng kanila po pagsuway sa Panginoon. Balikan natin ulit yung Proverbs 13, verse 15. Okay? Sabi dito, ang taong may mabuting pangunawa ay iginagalang, ngunit ang taong taksil ay kapahamakan, ang kahantungan. So, sino po ba ang sinasabi ang taong may mabuting pangunawa? Ang sinasabi po ng Proverbs na ang taong naghahanap ng karunungan ay nagkakaroon ng mabuting pangunawa. Ibig sabihin, ang karunungan na pagkakakilala sa Diyos. So, ang taong may mabuting pangunawa ay iginagalang. Hindi lamang siya iginagalang ng kanya pong kapwa, kundi nire-respeto din siya ng Panginoon. Kasi God is just. Ang Diyos ay makatarungan. Pag kinilala mo siya, siyempre, kikilalanin ka rin ng Panginoon. Ngunit, ang taong taksil, diba? Ano ba yung sabihin ng taksil? Sa verse 2 ng Isaiah chapter 1, ay sabi na pala, ako'y nagkaanak, inalagaan ko sila at pinalaki, ngunit nagtaksil sila sa akin. Okay? So, ang mga taong taksil, ito yung walang utang na loob sa Diyos. Ito yung mga taong suwael sa Panginoon, wala silang panahon sa Diyos, walang pagmamahal sa Diyos, walang excitement sa pananambahan, walang excitement sa pagdalo ng gawain ng Panginoon. Ito yung mga taong taksil. At ang mga taksil, ano sabi? Ang kanilang hatungan ay kapahamakan. Okay? So, kaya ang magandang buhay na alok ng mundo ay mistulang nilalait mo ang Diyos. Pag tinanggap mo ang alok ng mundo, mistulang nilalait mo ang Panginoon. Nilalait mo si Kristo.
at ilalait mo yung moral ng Biblia. Para sila sabi, wala namang kwenta yung mga promise ng Diyos sa Bible. Gawin ko nila kung anong gusto ko. Gawin ko nila kung ano ang alok ng mundo. So, ano man idudulot ito sa tao? It always leads to misery. Laging pagiging miserable ang buhay. Ang masaklap, kapag umabot na pagiging miserable ang buhay ng isang tao, hindi lamang siya apektado. Diba? Apektado din maging yung iba nasa paligid niya. Diba? Kaya ganito pong mundo natin ngayon eh. Dahil ito sa pagtalikod ng marami sa Panginoon. So kung ang mga taong suwail na ito ay ginawaran ng Diyos ng parusa at ng pagdidisiplina, hindi tayo safe. Kasi nasa vicinity rin natin sila. Naalala niyo yung kwento ni sumakay sa barko, kinain ng ni Hunas, di ba? Kwento ni Hunas. Very familiar tayo diyan. Na si Hunas ay sabi natin lingkod ng Diyos na binigyan ng Diyos ng atas, ng mandato na pumunta sa Nineveh para gawin ang ministry, paalalahanan ang mga taga-Nineveh na sila ay lumalabas na sa kalooban ng Diyos at malapit na silang gawaran ng parusa ng Panginoon. Kaya ang silbi ni Hunas ay pangaral ang Ebanghelyo at makuwikin sila. Mabuksan ang kanilang kaisipan na to the point na sila ay magbalik loob sa Panginoon. Pero dahil sa ang Nineveh ay kaaway ng lahi ni Hunas, sabi niya, hindi ako pupunta ron. Ano sila? May swerte? Pupunta ron. Okay. Pero, para lamang may pakita sa Diyos na sinunod na ang Diyos, sumakay din siya sa barko, pero ang biyahe ng barko papuntang Tarsis, hindi papuntang Nineveh. Okay? At alam naman natin ang kwento. Dahil sa kanyang ginawang pagsuway sa Panginoon, ang barkong sinakyan niya ay inabot ng unos, ng bagyo. Ngayong panahon na yun, hindi naman tagbagyo. Diba? Kaya, umabot sila doon sa punto na sabi ng kapitan, bakit ganito nangyayari sa atin? Binabagyo tayo, hindi naman tagbagyo. Sa kanyang pag-analyze, maaaring mayroong isa tayong pasahero na sumuway sa kanyang Diyos. Kung kaya't ito yung nangyayari ngayon. So yun, palabunutan tayo. Alam natin kung sino ang dahilan ng kamalasang ito. So, ginising ang lahat. Si Hunas, natutulog pa sila ng hanggan. Ginising pa. Uy, gising! Magpapalabunutan. Malaman sino talaga may dala ng bagyong ito. At inanos ng kapitan, sabi niya, mga kasama, inalulungkot ko na tayo magpapalabunutan. At ang sino mang mabunot, ay ibig sabihin, siya yung dahilan ng bagyong ito. At siya po ay itatapon natin sa dagat. At to make a long story short, si Hunas na siya nabunan. Sabi doon, nung nabunot si Hunas, itinapon siya sa dagat. Sabi doon, hindi pa lumalapat ang kanyang katawan sa tubig, ay sinambot na siya ng malaking isda. At doon, siya ay tinapon, parang magic. Biglang nawala ang bagyo. Biglang nawala ang unos. Biglang nawala ang malalaking alon. Kanya, bakit sila binagyo? Dahil lamang sa isang tao. Damay ang buong barko. Tignan natin. Kung tayo man ngayon ay mistulang binabagyo ang ating pong tahanan. Okay, tingnan nyo. Baka may Hunas na inyong bahay. Itapon na ninyo sa bitana. No. Kailangan magkaroon siya ng realization. Laging ganun. Sabi ko nga nung nakaraan, ang batas ng Diyos, ito na po yung batas ng Diyos noon, batas ng Diyos ngayon, at batas ng Diyos magpakailan.
na once na sinuway natin ng Diyos, ininsulto natin ng Diyos, tinalikuran mo ang Diyos, nagrebelde ka sa Diyos, you will pay for it. Magbabayad ka. Sabihan natin, ito yung katotohanan, kasabihan. Pag iniit mo daliri mo sa apoy, mapapasok ka. At ganoon din, pag tumalikod tayo sa Diyos, ginastos mo ang Diyos, nawalan ka ng maayos na moral sa harapan ng Panginoon, magbabayad ka sa harapan ng Panginoon. Okay? So, ito yung masaklap. Dahil sa kanila pong mga pagsuway, damay, pati ang mga anak ng Diyos, bagamat tayo po ay ini-equip ng Panginoon, dumating man yung panahon na yon, sabi nga ng Panginoon, handa kayo. Handa kayo. Dumating man ang araw ng mga lindol, ng mga apoy. Okay? Handa tayo. Hindi tayo nagiging miserable yung buhay dahil ito ay pinaalala na sa atin ng Panginoon. Okay? So, ito yung nangyayari kung bakit ang mundo natin ay ganito po ngayon. Kaya ano ba ang dahilan kung bakit ang tao ay laging tumatanggap doon sa alok ng mundo? Ano ang nag-uudyok sa kanila? Santiago chapter 4 verse 1. Sabi niya, ano ba ang pinagmumulan ng mga pag-aaway at alitan ninyo? Hindi ba ang masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso ninyo? Okay? So, ano daw ba ang nag-uudyok sa atin? Yung maling desire, maling pagnanasa, okay? na lumalabas o bumubukal sa puso ng bawat tao. Okay? So, ang pag-aaway o wars, ito po ay mapaminsala. Okay? Ang hatid po nito ay kalungkutan at desolation. Diba? Nawawala ang lahat sa iyo. So, ito yung kapag ka dumapo sa isang tahanan ang paglalaban-laban, okay? Or giyera sa isang bansa, ito na po ang pinakamatinding sumpa na tatanggapin ng isang bansa. At maging sa tahanan. Diba? Kapag ka ang tahanan ay laging pagising pa lamang ay puro pag-aaway na, huwag kayo magtaka kung hindi pumapasok ang grasya. Kaya meron pong ilang mga, kahit po saan sa bundok, Pastor, bakit gano'n kami? Bakit gano'n ang bahay natin? Parang ang bigat ng buhay. Ang sipag naman namin. Wala kami sinasayang ng oras sa paghahanap buhay. Pero bakit parang ang hirap ng buhay? Parang ang bigat ng buhay namin. Kaya sabi ko, kumusta po ba kayo sa inyong tahanan? Masaya po ba kayo? Okay. Pag si Mr. ba galing sa trabaho, excited siya umuwi dahil masaya sa bahay? Or tumatambay muna sa kapitbahay, hinihintay matulog ang nasa bahay? Eh, meron ko naman, sabi ng asawa, gising ba ba misis ko? Kaya sa kapitbahay, nako, gising na gising. Pagkaya na tayo. Tagay muna tayo. Ayaw umuwi hanggat gising. Kasi nga, walang harmony. Maging yung anak, pagaling sa eskwelahan, pagaling sa bahay, halis lang yung bag, halis sa bunso sa kapitbahay. Sabi nga, bakit nagalang ang anak ko, Pastor? Hindi matali sa bahay. Galing sa eskwela, halis lang yung bag, tapos halis ulit. Sabi ko, bakit? Masaya ko sa niya. Pagdating ba ng anak mo, ang anak mo galing sa school, gutom na gutom yan. Inaalok mo ba ng kape? Inaalok mo ba ng pagkain? O ang alok mo ay sino gaganahan umuwi? Diba? Kahit ang asawa mo pagod, galing sa trabaho, gusto magpahinga yan. Ayun, pagdating sa bahay, problema ang ihahain mo. Asa ka pa. So, ito po yung hatid ng hindi pagkaunawaan. Pag nawala ang harmony, nawala
nawala yung pagkakasundo, huwag tayong umasa na gaganda ang buhay po natin. Okay? Ang hatid niyan ay laging kalungkutan, desolation. Okay? Ito ang pinakamalaking sumpa na tatanggapin ng isang tahanan ng isang bansa. Okay? Na tayo po maranasan. So, saan ba nagmumula ang paglalaban-laban? Ang sabi niyan, sama-samang pagnanasa. Wars originate in pride and arrogance. Laging doon nag-problem. Kung bakit may naglalaban-laban, kasi na meron mga taong ma-pride, mga taong mga arrogante. Ito ay pinag-pintuhan namin kanina. Na maraming mga taong napunta sa ospital, napunta sa libingan, napunta sa kulungan, dahil saan? Sa pride. Pagiging arrogante. Yung kawalan ng pagpipigil sa sarili. So, nawawala ng tao na pagpipigil sa sarili kasi nga, hindi niya naiintindihan yung idudulot ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Na ang kasalanan ay nagtatambak ng basura sa isang tao. Kung kaya't yan ay masagi mo pa lamang, lumalabas ang basura sa kanya. Tingnan mo basura po yan. So kaagad, hahamulin ka. So kung alam mo, isa kang Kristiyano, hindi tayo dapat tumatanggap ng basura. Dahil once na pinatulan mo yan, parang tinanggap mo yung basura nila. Diba? Ano gusto mo? Kulang mo yan. Pinatulan mo. Ang paghahamon niya, basura po yan. Kasi yung design ng Diyos sa tao ay para ibigin ang tao. Ang kapwa. Kaya sabi ang utos sa atin, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Okay? So, ituring mo ang iyong sarili na mas mababa sa iyong kapwa. That is humility. So, wala dyan yung pride. Pero sapagkat ang tao ay puno ng pride, kaunting salita lang, papatoy. So, ibig sabihin, tinanggap ko yung basura nila. Malala ko, ang mundo ay puno ng basura. At nasa sa iyo yan, kung tatanggapin mo yung basura, o tatanggihan mo. Ang tunay na Kristiyano, hindi tumatanggap ng basura. Kung kahit takunan tayo ng basura, pagmumurahin tayo, lalait-laitin tayo, mamaliitin ka, ngingiti-ngiti ka lang, kasi alam mo, yung sinasabi mong basura yan, hindi ko yan tatanggapin, sa'yo lang yan. Hindi kita papatulan. Ito paalala sa atin. Kasi marami tayo po. Hindi natin kasundo yung kapitbahay. Hindi natin kasundo yung kamag-anak natin Kasi hindi natin naisip, ito mga kamag-anak na ito, wala pa sa kanila ang Espiritu ng Diyos. So since na wala sa kanila yung Holy Spirit, basura ang buhay nila. Kung anong meron sila, basura yan. Kasi lahat ng yan connected sa mundo. At ang sabi ng Biblia, lahat ng mga bagay sa mundo, ang lahat ng mga taong umiibig ng mga bagay sa mundo ay kaaway ko. So kung tatangkilikin natin ang mga basura ng mundo kong ito, magiging miserable din ang buhay natin. Okay? So, pag-aaway ay mapaminsana. Okay? So, saan nagmumula? Yung paglalaban-laban sa pride and arrogance. Okay? Sa malabis na ambisyon ng ibang tao at ng ibang mga bansa. Ito ay dahil ang mga men and women ay tumalikod sa Diyos at ayaw magpasakop sa kanyang banal na kautusan. Ito ang pangunahing dahilan. Muli po, sasabihin ko po ito sa inyo na kung ang bawat isa po at ang buong mundo ay matuto lamang sanang mag-submit sa Diyos, isuko ang buhay sa Panginoon. Wala na sana po bomba. Wala na sanang paglalaban-laban. Walang armas. Walang banta ng gera. At gusto lang bumabalik tayo sa paraiso ng Panginoon. Ganun lang kasi. Subalit, sabi nga, hangal ang tao.
dahil sa likas na pagiging makasalanan ng tao, nagiging hangal tayo sa mata ng Panginoon. Madali tayong maakit ng kasalanan. Ang taong makasalanan ay meron pong pakiramdam na mas magiging maganda ang kanyang buhay kung susundin niya ang kanyang sarili at tatanggihan niya. Laging gano'n ang pakiramdam ng tao. Subalit kailanman po ay hindi yan mangyayari. Yung magiging maganda ang buhay na hiwalay ka sa Panginoon. Okay? Hindi mangyayari yan. In general, in particular. Wala akong buhay na magiging maganda. Maaaring magkaroon ka materially, financially, pero once na hiwalay ka sa Diyos, tinanggihan mo ang pamantayan ng Diyos, yung mismong tinatangkilik mong kayamanan, na kung kayamanan man sa iyo, yung salapi, yung ari-arian na yan, yan din mismo ang gagamitin ng kaaway para sirain ka. Yan ang magsisilbing kalawang ng buhay. Marami pong may mga kaya, sabi nila matagumpay, kasi nga ang mundo kasi pamantayan ng mundo, at tagumpay nila ay yung marangya sa mga material na bagay. Pero maraming mga nagsasabing marangyan material na bagay, pero nagiging miserable ang buhay. Naging miserable ang pamilya. Umabot doon sa punto na sila po ay nagiging na-isolate na ng isa. Ngayon, kung magkakaroon ka ng pagsusuri patungkol sa epekto ng kasalanan, bakit ganito ang mundo po natin ngayon? Ngayon po, sa ating pag-aaral, maliwanag na sa iyo kung ano po yung dahilan. Ang dahilan, ito ay yung pagtalikod sa Diyos at paghangad ng tao, maling hangarin ng tao. So, mula ito mismo doon sa maling pagnanasa, kagustuhan, maling desire ng tao. Ang tao, kapag mayroon pong kagustuhan, diba? Ito yung madalas natin nakikita. Maging sa mga kabataan, na kapag mayroong ginugusto, gusto lang ipinapadyak, diba? Gusto ko yan, gusto ko magkaroon yan. Okay? Gusto ko bagay sa akin yan. Yan yung madalas nakikita natin sa tao, lalo na sa hindi mananampalataya. Pipilitin nila na makamtan ang kanilang desire, ang kanilang ginugusto, sisihudang meron silang masirang sumpaan o meron silang batas na susuwayin. Kahit gusto nila. Ang sinusunod nila yung kanilang sarili at hindi ang batas ng Diyos. So ang bunga, dahil hindi mo tinignan, pag pinilit mo yan, may masisira kang pamilya, may masisira kang vow, may masisira kang susuwayin kang batas, sa bunga niyan, suffer. Sama ng loob. Konsumisyon. Magdudusa ang bata, magdudusa ang anak, magdudusa si nanay, magdudusa si tatay, magdudusa ang buong pamilya, to the point, magdudusa ang buong bansa. Dahil sa maling desire na ipinipilit na makamtan. Okay? So, ang kasalanan ay tulad po ng mga damo sa taniman. Para itong cancer na laging hatid ito ay paghahati-hati. Division. So, ito yung role ng kasalanan. Ito lagi yung papel ng kasalanan. At wala itong ibang hatid sa atin, kundi para itong lason na nagsisilbing lason sa buhay ng isang pamilya. Okay? So, kung ano yung taglay na likas ng kasalanan, ito po yung laging lumalabas sa kanya. Hindi ito sumasablay. Hindi yung pag gumawa ka ng kasalanan, ang bunga ay tagumpay o kasiyahan o satisfaction. Wala. Laging kapag gumawa ka ng kasalanan, ang bunga niyan ay kung ano yung likas na kasalanan. Pag-ibig miserable. Okay? Ito po yung unang bagay na nais na sabihin ni Isaiah sa atin. Okay? Ito yung unang katuruan na nais ni Isaiah na makita po natin. Pangalawa,
Second thing is that sin is always lead to loss. Sa kawalan. Okay? E sabi doon sa verse 8, hindi pa ninyo ang bansa ninyo ay sinasamsam, anumang bagay ay sinasamsam sa inyong harapan. Okay? So, ano yung spiritual principle po nito? Simple lang. Okay. Ito po yung itinuturo ng buong Biblia na ang kasalanan ay naghahatid sa kawalan. Total loss. Sabi natin nung nakaraan, kapag inanalyze mo yung turo ng Biblia, ang laging binibigyan ng pansin, nais ng Biblia na bigyan natin ng pansin, ay yung kasalanan at ang epekto ng kasalanan. Okay. Kaya sabi natin kanina, ito yung paraan, pangunahing paraan sa ating pong paghahayo. Okay. Na hindi yung pagpapatanggap natin sa sino man, kundi yung pagpapamukha sa bawat isa. Ito yung kalagayan mo. Ito yung makasalanan sa mata ng Diyos. At dahil diyan, walang maganda sa atin sa mata ng Panginoon. So, ang kasalanan lagi itong nag-aalok ng lahat ng bagay. Pero ang totoo, nanakawin niya ang lahat ng meron ka. Okay? Ano ba ibig sabihin ito? Sabihin ng iba, ano ba ibig sabihin niya? Ano ba yung nangyayari sa mga taong nagpupunyagi or nagpapayaman nang walang pakialam sa Diyos? Okay. Nanatili ba sa kanila yung kanilang kayamanan? Kasi sinasabi ng iba na, nadadala mo ba yung kayamanan mo? Hindi. May iwan. Okay. At ang aral sa atin, yung madalas natin mababasa sa Facebook na money is temporary. Property, lahat na niya temporary. Ang tanging panghabang buhay lang ang buhay natin, wala kang kasama. Okay? At doon sa mga mayayaman na umalis, namatay, hindi nagtatagal, nakakalimutan din pa rin. Pangalan. Ang naiwan na naman sa kanila, kwento na lang. Alamat na lang. So, walang kwentang buhay sa mundo. At ito ay nagtuturo sa atin na ang dapat natin talagang pahalagahan. Buhay na, wala na. Bagkos, yung naiiwan po natin kayamanan, ito po yung madalas nagiging dahilan pa para ang naiiwan ay nagkakaroon po ng sangkuan. Agaw-agawan. Ito ko na yata sa inyo. Yung biyanan ng ating hipag po sa Tagaytay, marami siya iiwang lupain. Yung namatay. Kasi kanilang magbubuhay pa sila ay wala sila ginawa kung hindi mag-tiis o talaga kabila ng malawak nilang lupain, ang kanilang madalas na ulam ay tuyo. Basag lagi yung pagtitiis. So namatay sila na hindi na-enjoy yung buhay. Nung namatay sila, hindi nagtagal, sumunod din yung anak niya dahil namatay kataga na kapatid. Nag-agawan sila doon sa property na iniwan na kanilang magulang. Ito yung sinasabi natin na minsan, ang mga tinuturing natin na kayamanan sa mundo ito, ito rin ang naging dahilan ng miserable buhay sa tao. Okay. So, hindi nagdadala. Okay. So, mga tao nagpayaman, nang walang pakialam sa Diyos, wala naman nangyari sa buhay ko. Umalis sila sa mundo kong ito nang walang anumang dala at ang masaklap papasok sila sa pangwalang hanggan para harapin ang kamatayan. Sabi doon sa Romans chapter 6 verse 20 at 21. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, wala kayong pakialam sa matuwid na pamumuhay. Ano nga ba ang napapala ninyo sa dati ninyong pamumuhay na kinahihiyanan ninyo ngayon? Ang dulot na mayon ay kamatayan. Kamatayan physical at kamatayan spiritual. Alam natin ang kamatayan spiritual, ito yung pagkawalay sa Diyos. Yung pagkatapon mo sa impyerno, yan yung pangalawang kamatayan. So, walang idudulot sa tao na maganda. Akala lang natin maganda. Pero ang dulot po niyan, miserable buhay. Okay? So, ano ang nangyayari kapag tayo ay nagpapayaman sa maling paraan? Jeremiah 17 verse 11. Sabi niya,
ang taong yumaman sa masamang paraan ay parang ibon na naglilimlim, na nilililiman ang hindi niya itlog. Sa bandang huli, sa kalagitnaan ng buhay niya, mawawala ang kayamanan niya at lalabas na siya ay hangal. Ano yung sabihin? Pag ikaw ay nagpapayaman sa maling paraan or maling motibo, kasi meron naman po naghahangad na, Lord, kung ako po ay inyong pagkakalooban na higit sa aking pangangailangan, ay nais ko po may tulong ito doon sa ikaluluwalhati sa inyong ministry. So with a purpose. Subalit kung ikaw nagpapayaman para sa pansarili mong hangarin, mali mong desire, sabi diyan, para kang naglilimlim ng itlog na hindi naman galing sa iyo. Di ba? Nakakita ba kayo dyan, kahit sa FB po, meron ako nakikita ng ganyan na meron pong ibon na ganyan na hindi siya naglilimlim sa kanyang itlog. Ang ginagawa niya, doon siya nangingitlog sa pugad ng ibang ibon. At yung ibang ibon, ang siyang naglilimlim. So, akala ng ibang ibon, itlog nila yung kanilang nililimliman. Pero paglaki noon, iba kulay. At nung makumplito na ang bagwis, balahibo ng mga inakay ng ibon na ito, wala na silang pakialam doon sa kanila, sa naglilimlim sa kanya, aalis na sila. At doon sila sasama, doon sa pakulay nila. Okay? Yun yung kanilang mga relatives. So ito yung sinasabi. Na yung nagpapayaman ka na wala kang pakialam sa Diyos, sa kalagitnaan ng iyong buhay, iiwanan ka ng iyong kayamanan na yan at mahahayag yung iyong kahangalan. Ano ibig sabihin? Yumaman ka rito, namatay ka, iiwanan mo yung kamatayan kayo, yung kayamanan mo, naghiwalay kayo ng iyong kayamanan, pagharap mo sa Diyos, mahahayag ang iyong kahangalan. Sabi ng Panginoon, o ano ang inimpok mo sa lupa? Ang sabi ko sa Matthew 5, ang impok ninyo ay kayamanan sa langit at hindi kayamanan sa lupa. Ngayon, dahil sa ginawa mo, maling prioridad sa iyong buhay, doon ka. Doon mo ngayon matutuklasan, hangal pala ako. Hangal pala ako. Diba ang aking pinisip ng prioridad? Kaya, so ito yung kulang sa marami. Ito yung mali sa marami. Kaya sabi ko nga nakaraan, maraming tao, ayaw nila sa Ebanghelyo. Ayaw nilang pakinggan ang salita ng Diyos. Ayaw nilang priority ang pananambahan, pakikinig ng salita ng Diyos. Na hindi nila nakikita na nandito ang kailangan nila. Ang alam lang nila, ang kailangan nila ay nadudoon sa mundo. Pastor, kumakain naman kami pag-araw, kahit araw ng linggo, kaya kinakailangan naman maghanap buhay. Talaga? Sino ba nagbibigay sa iyo ng buhay, ng lakas? Sino nagbibigay din ng opportunity na kumita? Ang Diyos. Bakit hindi mo subukin ang Diyos? Sabi ng Panginoon, pinagbabawal kung subukin ninyo ako, pero pagdating sa larangan ng pagkakaroon ng koneksyon at pagiging involved sa ministry, sabi ng Panginoon, makikita ninyo, bubuksan ko ang dumawa na lang at ibubuhos ko sa inyo ang mga pagpapalang walang tapat na silid sa paglalagay. Okay? So, ito yung madalas na nangyayari. Na maling prioridad, isinasakripisyo natin ang relasyon natin sa Diyos para lamang magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa mundo. At ito po mismo yung nangyayari sa prodigal son, di ba? Diba? Pamilyar kayo doon sa prodigal son na yung nakakabatang kapatid ay pinahalagahan niya ang kayamanan kaysa doon sa relasyon niya sa kanyang ama. Kinuha niya ang kanyang bahagi, yung kanyang yaman, at siya po ay umalis at in-enjoy niya, akala niya, may enjoy niya ang buhay, nahiwalay sa kanyang pong ama, pero nauwi lamang ito doon sa kawalan. Umabot siya doon sa punto na wala siya. Walang nagmamalasakit sa kanya. Wala siyang kamag-anak. Walang nagbibigay sa kanya ng pagkain. Kinaiingitan niya ang baboy. Dahil sabi niya, buti pang baboy, mayroong sariling pagkain, ako wala.
Ganyo? Gano'n na nagiging epekto ng isang tao. Nagkaroon siya ng prioridad sa mga bagay sa mundo at binaliwala niya rin relasyon niya sa kanyang Ama. Total loss. Total bankrupt. Walang naiwan sa kanya. Okay? At hindi lang yan. Nung nahulog po sa pagkakasala yung first men and women, tingnan niyo kung ano nangyari. Ano yung nawala sa kanila? At ito yung pangatlong aral o doktrina na ating pong nakikita. Ano yun? Third is, sin is always lead to slavery. Laging nakaalipin ng kasalanan at naman. Ang makasalanan ay alipin ng mundo. Okay? Kaya kahit pa alam nila na bawal ang relasyon, yung relasyon na yon, ay pilit pa rin sila doon. Kasi nga, nakakala nila na doon pa nila kailangan. Kahit na araw ng linggo, ayaw nilang ibigay sa Panginoon kasi alam nila na doon yung kailangan nila kapag hahanap buhay. Okay? Yung mga taong nabaon sa sugal, yung pambili na lamang ng bigas, itataya pa. Diba? Kasi sabi nila, pag tumama naman yan, pastor, malaki. Doble. Hindi pa. Malaki. So yun yung pagkakala nila. Kaya, ang pang-apat po, na ating pong doktrina, na ating pong nakita ay katuruan na they are utterly hopeless. Yung isang tao na nagpapatuloy sa kasalanan, na kahit sinasaway na siya, napakita na sa kanya na mali ang iyong pamumuhay, na nagpipilit pa, ang nangyayari po, so yan ay nagiging hopeless. Okay? Nawawalan na nakakayahang harapin ang problema, kaya naging desperado na. Okay? Gusto nilang takasan, kung matama ito, umabot sa punto na gusto nilang takasan ang problema, subalit hindi nila ito magawa, o kaya nauuwi ito sa pagbibigti o sa pag-suicide para takasan yung desperasyon. So, kalima, filled with shame. Sabi doon, sasamsamin nila at wawasakin ang lahat sa harap ng iyong paningin. Okay, sa verse 8. Okay. So, masakit yung manakawan ka, di ba? Yung malaman mo, ay, nanakawan ako. Pero, mas masakit yung mismong sa harapan mo, sasamsamin ang lahat ng meron ka sa harapan mo. Di ba? Nakakahiya yun. Yung wala kang magawa. Hindi mo may pagtanggol ng sarili mo. No? Ang nakakalungkot pa dyan, yung sa harapan nila, ginagahasa yung mahal nila sa buhay. Filled with shame. Punong-puno ng kahihiyan. Okay? So, mas nakakahiya yun. So, ganito po yung terribling kalagayan ng taong makasalanan. And last, okay, yung 6 ay the ultimate desolation. Ito yung theme po natin sa verse 8. Ito yung mismo lang sinuhubaran ka ng kasalanan mo. Again, isa po sa example dito ay ang prodigal son na nabanggit po natin kanina. Matthew 27 verse 3-5. So, ano ba yung nag-uudyok sa kanya para gawin yung pagtataksil sa kanya pong tatay, yung pagiging gahaman. Di ba? Bigay mo sa akin yung yaman ko, yung aking mana. Masakit yun sa isang tatay na mas pinahalagahan niya yung kayamanan dito sa relasyon po nila. Mas nakakalungkot yun. Pero, bumalik siya nang wala. At alin pa yung isa pong example ko dito? Yung si Judas, ano pa? Si Judas po, isang example po dito. And ito nga pala sa Matthew chapter 27, verse 3-5. Okay, so ano ba yung nag-uudyok sa kanya kay Judas para gawin po yung pagtataksil, yung pagiging gahaman ni Judas. Pero sa huli, na-realize niya na sa kanya pong ginawa na mali. Nalungkot siya. Diba, nung pagkatapos niyang tanggapin yung tatlong pirasong pilak, ay na-realize na naman pala. Yung ipinagbili ko, pinagtaksilan ko yung aking guro na wala namang kasalanan.
Okay? Kaya ang nangyayari po ay bumalik siya doon sa punong pari. Okay? Nung bumalik siya sa punong pari, sa kanya po sinabi niya ay nagkasala ako sa aking Panginoon. Okay? Pinagkanulo ko ang taong walang sala. So ano sagot sa kanya ng mga punong pari? Bahala ka sa buhay mo. Okay? So, nang malaman ng traidor na si Judas na hinatulan ng kamatayan si Jesus, nagsisi siya sa kanya kong ginawa at isinauli ang 30 pirasong pilak sa mga namamahalang pari at mga pinuno ng mga Hudyo. Okay? At sinabi niya sa kanila, nagkasala po ako dahil binigay ko sa inyo ang isang taong walang kasalanan. Pero sumagot sila, anong pakialam namin dyan? Samantalang, noong nag-uusap sila na hindi pa pinagkakanulo ni Judas si Jesus, nag-ipag-negotiate pa itong mga pare na ito, sabi nila, pagkaisinuko mo sa amin, yung sinasabi ninyong Jesus, sa pagkakagandang buhay, bibigyan ka namin ng salapit. Okay? At ituturing ka namin kasama. Okay? Kakampi ka namin. Pero ito na po. Nung umabot na sa point of desperation, itong si Judas, nung bumalik siya, hindi na nangyari yung pangako ng mga pare. Nakasama nila. Na maging kasama nila. So, bahala ka sa buhay mo. Anong pakalam namin dyan? Ha? So, isolation. Ito yung sinasabi po natin na terribling kapangyarihan ng kasalanan. So, umalis siya at nag-iisa, gaya po ng kubo. Ito yung sinasabi natin kanina. Na example ni Jeremias na para ang kalagayan ng Jerusalem ay parang kubo sa gitna ng taniman na devastated ang paligid, wala nang pinapakinabangan at ang nakikita na lamang ay isang kubo nandoon. Na wala rin namang laman. Wala rin taong namamahinga. Hindi na napapakinabangan. Parang ang kubo sa ubasan. So, ito po yung likas na kalagayan ng kasalanan. Sa una, ay aalukin ka niya ng lahat ng bagay, pero sa huli, nanakawin niya sa iyo lahat. Pilihan. At ang masaklap, pagdating sa punto ng iyon, ay wala ka nang magagawa para takasan ang iyong desperasyon. Nag-iisa ka na eh. Diba? Tulad ng prodigal son, tinakasan niya kanyang magulang. Wala na siya kamag-anak. Umabot siya sa point of desperation, wala nang sasalulo sa kanya. So, para siyang kubo sa gitna ng ubasan, ng taniman. Ito ang nakakalungkot. Dahil marami po sa atin, lalo na sa mga mahal natin sa buhay na wala pa sa Panginoon, na nagpapatuloy sa sarili nilang buhay, sa sarili nilang desisyon, na hindi nakaangkla sa Panginoon, kung kaya't madalas naging desperado po ang buhay. Alalahan po natin, dapat po conclusion, kahit bayan ng Diyos ay hindi po exempted sa kasalanan. So ito yung sinasabi natin kanina, kahit na tayo po ay mga Kristiyano na, hindi pa rin tayo exempted sa kasalanan. Subalit, kapag binigyan tayo ng babala, dapat po ay nakikinig na tayo. At yung babala natin, ay dito natin nakukuha. Church. Ito yung sinasabi ka doon sa verse 4 to 5 na mabuti pa ang baka ng asno, alam ko ano pa rin kailangan at alam nila kung saan nakukuha yung kanilang kailangan. Okay. So tayo, mga Kristiyano, alam natin ang ating kailangan ay salvation. Alam natin kung kanino nakukuha yung salvation kay Jesus Christ. At dapat alam din natin na ang salvation ay nilalatag sa church. So dapat excited tayo na pumunta sa church. Okay? O kaya kailangan po nakikita ito sa atin, ang ating mga sa langit. Okay? So, kapag naramdaman na natin na tayo po ay pinupoint ng mensahe, at pag tayo pinupoint ng mensahe, huwag tayong iilag. Kasi minsan, sabi na, naku, sayang. Tama-tama sana yung mensahe na yung sabihan. So, iniilag mo yung sarili mo. Ipinupoint mo sa iba. So, ang mensahe po ng Diyos, okay? So, po ang mga minister po ninyo nagsasalita dito, hindi to in particular isang tao lamang. Ito in general sa lahat ng tao. So, dapat ituring mo na ang mensahe ay para sa iyo.
At huwag mo namang personalin yung pastor. Pastor na ito, lagi na lang ako pinapatamaan. So, ang Diyos ay lagi nais ng Diyos na patamahan ka. Kasi kung sumisimba ka, nakikinig ka ng mensahe, at hindi ka naman tinatamaan, anong silbi nito? Diba? Bakit pa magpupuyat na kayo pong mga pastor sa pag-aaral, sa pag-connect sa Panginoon? Kung hindi naman tayo tinatamaan. Alam natin kanina, pag hindi kayo tinatamaan, hindi kayo nakaramdam ng uncomfortable sa mensahe sa Ebanghelyo, hindi nyo pa talaga napapakinggan ang tunay na mensahe. So parang mong masabi, ay, tunay na mensahe ng Ebanghelyo na Panginoon. Kasi tinamaan. So hindi ka pinipersonal. Pagmamahal yun. Pagmamahal yun ng Panginoon sa kanyang mga anak. Kasi sasabi ng Hebrews chapter 12, anak, huwag mong kabahala kung ikaw ay pinapalo ng umang kasalanan sapagkat patunay yan na anak ka sa Diyos. Dahil walang anak na hindi disiplina ng kanyang amang kasalanan. Okay? So, pag binigyan tayo ng babalance, dapat ay nakikinig na po tayo at huwag na tayo lumabapas. Dahil ang sabi ko sa Isaiah, bakit nagpipilit kang lumaban? Okay? Ang taong hindi nakikinig sa salita ng Diyos, sa paalala sa Kanya, mismo lang lumalaban sa Diyos. Ang taong lumalaban sa Diyos, ang tingin ng Diyos walang malinis sa Kanya. Nagnanaknak, mismo lang nagnanaknak ang kanyang katawan. Okay? So, ang Diyos ay hindi po naubusan ng paraan para tayo po ay bigyan ng pamala. Lagi po. Minsan, kahit sa personal natin pamumuhay, mayroon po nangyayari sa atin, mayroon gusto tayong gawin, hindi natin nagawa. Pero, parang resulta. Kaya pala, hindi ko nagawa yun. Hindi pala dapat gawin talaga. Noong araw po, may tinangka akong ligawan. Buti na lang hindi ako tinanggap. Binasted ako. Ngayon nalas ko, sabi ko, buti na lang. Binasted ako. Ay, kung hindi ako binasted, ano kaya naging buhay ko ngayon kasama siya? So, may mga bagay na yung sa akala natin, nabigo tayo. Pero, sa huli, isang tagumpay pala. Dahil yan ang intervention ng Diyos. Kaya kung mayroon tayong hindi nakamtan, na gusto natin, hindi yung para sa'yo. Huwag siya kamaloob. Bagkus magpuri sa Panginoon. Salamat po. Diba? Kaya, kung mayroong babala ang Panginoon, makinig na tayo. Ang kanya pong salita ay tulad ng tabak na magkabilay talim. Okay? Yung tabak na yon, yung isang talim, pwede yung pumatay ng ating po. Ang isang talim, pwede yan magbigay ng buhay. Kaya sabi doon ay, ang salita ng Diyos ay parang tabak na doble ang talim. Magkabilay talim. Ibig sabihin, pag tinanggap mo ang salita ng Diyos, hindi mo yan ipinamuhay, yan ang magsisilbing pamatay sa iyo. Okay? Yan ang papatay sa iyo. Yan yung magsisilbing maghahatid sa iyo sa impyerno. Kaya, hindi ko nakuha yun sa John, parang sa John 12 yata yun. Kaya na, sabi ni Jesus, hindi ako ang hahatol sa inyo. Ang hahatol sa inyo ay ang aking salita na inyong napakinggan. So, ibig sabihin, yung salita ng Diyos, pwedeng maghatid sa atin sa impyerno pag hindi natin ito pinakinggan. Subalit, ang salita ng Diyos, isang talim nito ay pwede itong magbigay sa atin ng buhay. Ito yung buhay na walang hanggan. Okay? So, tanong natin, handa pa tayo para sa ating pong huling journey? Last journey natin. At ang last journey po natin ay ang makasama po natin ang Panginoon. Sa panahon na meron po tayong pinagdadaanan, meron ba tayong pwedeng maiyakan or masandalan at pwedeng magbigay sa atin o mapik sa atin anak nandito? Isa po lamang ang maaaring gumawa niya.
Siya yung the blessed Son. Yung anak ng Diyos. Siya yung pinadala ng Diyos sa sanlibutan upang tubusin tayo. Siya yung namatay in our behalf. Dapat tayo po yun. Siya yung tumanggap ng parusa na dapat sa atin. Okay. Dahil sa Kanya, tayo po ay maaaring makapagbalik loob sa Diyos. Kasi nung before, hindi pa po namatay si Jesus sa cross, wala pang kordero na nagbayad sa ating pagkadala. Wala tayong daan para makalapit sa Panginoon. Kaya noon sa Old Testament, na kinakailangan pang mayroong po punong pari na siyang namamagitan. Okay. Ang tao hindi directly makalapit sa Diyos. Kinakailangan pang mayroong mediator ng punong pari. But, Jesus died, lahat tayo malaya nakalapit sa ating mga pala. Lahat tayo ay maaaring magbalik doon sa Panginoon. Kaya ito yung pangako ng John 3:16. Wala po dyan. Diba? Sabi ng John 3:16, ganito lamang, pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, pag tinumos mong palataya, kanya ay hindi mapahanap ng magkaroon ng buhay na walang kanya. Okay? At kaya meron po siyang habilin doon sa John 14:1-6. Kaya yung pamilya ko kayo dyan. Sabi doon, Jesus, aalis ako, sandali lang, ipaghahanda ko kayo ng silid na inyong matitirhan, at kapag ka ay babalik ako upang sunduin kayo at ipagsama kayo kung saan ako naroon. Okay. So ito yung pangako. Na hindi niya tayo pinabayaan. Meron po pinadala Diyos mediator na tumubos sa ating kasalanan. Bagamat sa ating pong kalagayan ay wala tayong magawa kahit na ano para tayo ay tanggapin ng Panginoon. Subalit, andito mismo gumawa ng paraan para tayo magpapalik sa Kanya. Okay? So, dapat meron tayong analyzation patungkol sa kasalanan at patungkol doon sa gospel. Ang pagkakaiba ng kasalanan sa gospel is, ang kasalanan ay gagawin ka niyang hangal. Okay? Nanakawan ka at iwanan kang hopeless, helpless, this way. Samantalang ang gospel ay nagkakaloob ito. At magkakaloob ng tagumpay, gloriously, gives continuously, endlessly. Walang katapusan ang pagkakaloob ng Diyos kasi nga ang buhay natin kasama siya ay everlasting life. At siya pong nagbibigay sa atin. At yung nagbibigay na ito mismo, okay, gloriously, endlessly, hopelessly, gloriously, endlessly, siya mismo yung gift, the greatest gift na sinanggap natin. Sabi nga, madalas na marinig niyo yan sa mga evangelist. Maraming mga individual na ang hangat nila ay matulungan sila financially. At kapag sila ay natulungan financially, yung taong nakatulong na yun ay hindi nawawala sa kanilang alaala. No, natulungan ako ng pastor, million na tulungan niya sa akin. Tingin nila, yun yung the greatest gift. Pero ang totoo, the greatest gift na atin po natanggap at tatanggapin ay salvation. Kaya nga, ang tunay na kaibigan ay yung taong umakay sa iyo mula sa pagkaalipin ng kasalanan tungo sa kalayaan at buhay na walang kanya. Sila po yung taong dapat natin tinatanawan sa malaking utang na loob. Okay? So, ang Ebanghelyo ay nagkakaloob at hindi tayo dinanakaw. At siyang nagbibigay nito, siya yung the greatest gift. At once na nananampalataya tayo sa Kanya, ano pangako? Na tayo iiwan, hindi pa ba niya? Pangako ng Diyos doon sa Kanya, mga mananampalataya. Sa mga authentic na mga anak na Diyos. Sa mga taong nagmamahal kay Kristo. Hindi ito pangako ng Diyos sa lahat ng tao. Kasi kung pangako ng Diyos sa lahat ng tao, wala akong napahamak. Pero, kung pangako ito, hindi ka iiwan kung pabayaan ang pangako ito ng Panginoon. Ito sa mga tao, hindi rin ka iiwan. Okay? Ngayon, ang salvation, not by works, but your works, evidence yan na salvation. That's it. Kung kilis puso po natin yung mensahe naman. Let's pray. Muli, dakilang Ama, maraming pong salamat sa inyo po paalala muli sa amin. Masakit pakinggan na ang aming pong likas ay wala kaming pusa
para magbalik loob sa inyo. Dahil alam namin na ang aming pong pagbalik loob sa inyo ay trabaho ng Holy Spirit na pagmamahal. Kung kami man ay mayroon pong pag-ibig sa inyo, tikaloob din ninyo sa amin. Kaya dalangin namin, Panginoon, sa aming pong kalagayan ngayon, patuloy po ninyong pagyamanin ang aming pong pananampalataya, pagmamahal namin sa inyo, paglingap namin, pagtugon namin doon sa inyo pong mga salita, sa ministry na inyo pong nilalatag sa ating pong harapan. Nawaan maging sensitibo kami sa pangangailangan ng aming church at pangangailangan ng mga taong nakapaligid sa amin. Sila man, nawa ay makapanawa kung sino sila, maintindihan nila, malaman nila kung sino at ano sila sa harapan ninyo at kung ano sila without Christ. Kaya alam namin Diyos na mayroon kaming pananabutan sa inyo harapan pagdating ng panahon. So kami ay papabaya at tanggihan namin ang aming mission field. Alam namin Panginoon ng bawat mananampalataya, tunay na Kristiyano ay mga mga missionary. Okay? At ang aming mission field ay ang mga taong nakapaligid sa atin. Yung aming mga mahal sa puso, yung aming pamilya. Yung mga tao, aming nakakasalungan. Kaya tulungan niyo po kami na ito ay aming magampanan at magkaroon kami ng pagkakataon ng itaas ay pangalan, mapapurihan kayo sa mga tao. Nata ito, aming hiling at dalangin po natin. Salamat sa pangalan nito. Amen.